College pa lamang ay malaki na ang pagkakagusto niya kay Michelle. Bagong transfer ito sa university nila. Morena ang dalaga na binagayan ng maliit nitong muka at matangos na ilong. Kaagad siya nakipagkilala sa dalaga, ngunit inisnab lamang siya nito, bagay na hindi niya matanggap. Dahil siya si Darren Toledo, ang kinababaliwan at tinahabol ng mga kababaihan sa university nila. Tapos, iisnabin lang siya ng isang bagong transfer? Hindi yun po pwede sa kanya, kaya gagawin niya ang lahat para mapansin siya nito. Ngunit nalaman niyang may boyfriend pala ito, ang lalaking naghahatid sundo rito, bagay na kinainis niya. So paano yan ngayon, Darren? Hindi na pala available si Michelle. Nangaasar na saad sa kanya ni Jan. Wala akong pakialam. Alam mo naman ako, hindi pa ako nabibigo sa babaeng nagugustuhan ko. Kaya yung si Michelle, makukuha ko din yan. Paano kung hindi? Ako ang bahala. Pagsapit ng uwian, ay sinadya niyang abangan sa hallway si Michelle. Dahil alam niyang doon ito dadaan at hindi naman siya nabigo. Nagulat pa nga ito nang bigla na lamang siyang sumulpot sa harapan nito. Uuwi ka na ba? Pag-cute niyang tanong sa dalaga. Oo bakit? Tipid naman itong tugon sa kanya. Ihahatid na kita kung okay lang sa'yo. Pasensya na, Darren, pero hindi pwede kasi may magsusundo sa akin at papunta na siya dito. Pagtanggi ng dalaga sa alok niya. Sino? Yung boyfriend mong dugyot? Hindi siya dugyot, kaya ganoon ang suot niya dahil galing pa siya sa trabaho. Hindi naman kasi siya mayaman na katulad mo. Ramdam niyang may halong inis ang sinabing yun ng dalaga sa kanya. Yeah, you're right. So bakit ka pa magtitiis sa kanya? Kung pwede mo naman siyang iwan. Nandito ako para maging boyfriend mo. Diretsahan na niyang wika sa dalaga dahil ayaw na niyang magpatumpik-tumpik pa. Pasensya na, Darren, pero mahal ko si Jason at hindi ko siya ipagpapalit sa kahit kanino man, lalo na sa kagaya mong mapagmataas. Nagmamadali siya nitong iniwan sa hallway na mas lalong kinainis niya sa babae. Natya-challenge pa naman siya kapag pakipot ang isang babae. Sige lang, Michelle, tanggihan mo ako ngayon. Pero sisiguraduhin kong sa akin ka din babagsak. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakangiti sa dalagang papalayo. Mabilis na lumipas ang mga buwan hanggang sa dumating na ang graduation nila. Ngunit hindi pa rin niya napapaibig ang dalaga. Bagay na pinagtatawanan na siya ng mga kaibigan niya, lalo na si Jan. So paano? Graduation na, pero wala pa rin. Zero ka pa rin sa puso ni Michelle. Alam ko, kaya may naisip akong plano. Natutulungan mo ako. Ha? Anong plano? At anong tulong? Kikidnapin natin bukas ng gabi si Michelle. Doon natin siya dadalhin sa kondo mo. Ano? Naku, Darren, hindi ako pabor sa binabalak mong yan. Masyadong delikado, baka mapahamak tayo. Ano ka ba naman dyan? Mayaman ang pamilya natin. Kaya madali lang natin itong malulusutan. Bakit naman kasi patay na patay ka kay Michelle? Kita mo na may boyfriend na yung tao. Nagmamahalan silang dalawa. Tapos gusto mong pagsirain? Dahil mahal ko si Michelle. At hindi ako papayag na hindi siya mapunta sa akin. Alam niyang mali ang gagawin niya, pero yun na lamang ang nakikita niyang paraan para makuha ang dalagang iniibig. Pero Darren, masama yung pinaplano mo. At hindi kita matutulungan. Sorry. Akala ko ba magkaibigan tayo dyan? Pero bakit tayo mo akong tulungan, ha? Naiinis niyang wika sa kaibigan. Okay, fine, tutulungan na kita. Pero siguraduhin mo lang na hindi ako madadamay dito. Oo naman, dyan. Nakangiti niya itong inakbayan palabas ng university. Kinabukasan nga nang matapos ang kanilang graduation, ay nagkaroon ng pa-party sa isang hotel ang kanilang teacher. At lahat sila ay umattend, pati na si Michelle. Litaw na litaw ang ganda nito kahit simpleng bestida lamang at off-shoulder na blouse ang suot nito. Hi Michelle, mabutit nakarating ka. Masaya niyang bati sa dalaga saka siya naupo sa tabi nito. Oo naman, kasi nakakahiya kay Miss Reyes kung hindi ako a-attend. Naiilang ka ba sa akin? Kasi kanino ko pa napapansin na kanina ka papalingalinga. Pasensya na, Darren, hindi kasi ako sanay na may katabing lalaki. Ganito na lang, dito ka at ako na lang ang lilipat ng table. Nakman tatayo na sana ito nang pigilan niya ito. Dito ka lang, Michelle. Gusto kitang makasama sa huling sandali. Buong school year ay inuwasan mo ko, pati ba naman ngayon? Pero Darren, please, kahit ngayon lang. Dahil bukas baka hindi na magtagpo ang mga landas natin. Gusto lang kitang makasama, kahit ngayong gabi lang. Kaya sana mapagbigyan mo ko.
Wala na nga itong nagawa kundi ang manatili sa table na yon at samahan siya. Tumayo siya para kumuha ng drinks nila. Pasimple niyang nilagay ang pampatulog sa inumin nito. Pagbalik niya sa table ay iniabot niya sa dalaga ang drinks nito na nilagyan ng pampatulog. Hindi pa man nauubos ng dalagang iniinom nito ay nakaramdam na ito ng pagkahilo hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. Nang magising siya ay nasa isang kwarto na siya at nakahiga sa kama. Hindi familiar sa kanya ang kwarto. Nagmamadali siyang bumangon at tinungo ang pintuan, ngunit nakalak ito. "May tao pa ba dyan?" Sigaw niya, ngunit wala naman sumasagot sa kanya. "Diyos ko, nasan ako? Kaninong kwarto to?" Nilibot niya ang buong kwarto kung may madadaanan ba siya para makalabas ng kwartong yon. Pero wala naman. Malungkot siyang umupo sa gilid ng kama nang biglang bumukas ang pintuan at mula roon ay luwa ang binatang si Darren. "Gising na pala ang prinsesa ko." Nakangiti nitong wika sa kanya. "Anong ibig sabihin nito, Darren? Ano to?" Sigaw niya sa binata. "Obvious ba? E di kinidnap kita." "Ano? Pero bakit?" "Dahil mahal kita, Michelle. At hindi ako makakapayag na mapunta ka lamang sa ibang lalaki. Dahil sa akin ka lang dapat." "Nahihibang ka na ba? Ang akala ko ba ay tanggap mo na hindi kita gusto dahil may mahal na ako? Please, Darren, pakawalan mo na ako. Gusto ko nang umuwi sa amin." "Sorry, Michelle. Pero makakauwi ka lamang kapag hiniwalayin mo ang boyfriend mo. At sabihin mo sa kanya na ako talaga mahal mo, hindi siya." "Hindi ko yan gagawin dahil hindi kita mahal." "Ah, ganon? Sige, edi hindi. Pero sa ayaw at gusto mo, ay sa akin ka lang." Mabilis niyang nilapitan ng dalaga at mabilis na siniil ito ng halik sa mga labi. Kahit anong pagpupumiglas nito ay hindi niya ito pinansin. Mapusok ang mga halik na pinagkakaloob niya rito hanggang sa bumaba ang mga halik niya. "Parang awa mo na, Darren. Huwag mo itong gagawin sa akin." Umiiyak nitong pakiusap sa kanya ngunit hindi niya ito pinakinggan. Mabilis niyang pinunit ang suot nitong bestida at isinunod niya ang blouse nito. "Darren, please. Parang awa mo na." "Wala ka nang magagawa pa, Michelle. Dahil sa akin ka na." Paus niyang wika sa dalaga habang abala ang mga kamay niya sa paglalakbay sa katawan nito. Kahit anong pakiusap at pag-iyak ang gawin ng dalaga ay baliwala lamang yun sa kanya. Basta isa lang ang tanging alam niya, ang makuha ang gusto niya para hindi na ito makatanggi pa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay matagumpay niyang naangkin ng dalaga. Hindi siya makapaniwala na siya ang unang lalaking nakaangkin rito. Iyak ito ng iyak habang masama ang tingin na pinupukol nito sa kanya. "Walang hiya ka! Demonyo ka, manyakis!" Sigaw nito habang patuloy ang pag-agos ng mga luha nito. "I'm sorry, Michelle. Nagawa ko lamang to dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Nakahanda akong pakasalan ka kahit ngayon din." "Sa tingin mo ba, pagkatapos ng ginawa mo sa akin, papayag ako magpakasal sa'yo? Hayop ka, demonyo ka! Buhay ka pa'y sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo! Walang babaeng gugustuhin na maging asawa ka!" Bulyaw nito sa kanya. Masakit para sa kanya na marinig mula sa babaeng minamahal ang mga katagang yon. Pero wala siyang magagawa dahil yun ang tingin sa kanya ng dalaga. "Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ngunit wala ka na magagawa dahil sa akin ka na. Kaya ngayon pa lang ay pag-aralan mo na akong mahalin." "Kahit patayin mo pa ako, hindi kita mamahalin." Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, inihatid niya ang dalaga sa bahay nito. At lakas loob niyang sinabi sa ama ng dalaga ang kanyang hangarin para sa anak nito. Nung una ay nagalit ang lalaki. Ngunit nang sinabi niyang pakakasalan niya ang anak nito ay kaagad namang pumayag. Ito pa nga ang nagtakda ng araw ng kasal nila. Samantala, kahit ayaw man niyang pakasalan si Darren ay wala siya magawa dahil nagdesisyon na ang kanyang ama at yun ang masusunod. Makalipas nga ang isang linggo ay kinasal sila sa simbahan. Hindi siya magarbong kasalan dahil minadali lamang ang lahat. At wala rin naman siyang pakialam kung magarbo man o hindi dahil hindi naman niya mahal ang lalaki. Pagkatapos ng kanilang kasal ay tumira sila sa mansyon ni Darren. Ang akala niya ay makakasama niya roon ang mga magulang nito at bunsong kapatid. Pero hindi pala. Tanging sila lamang dalawa ang titira sa mansyon na yon at dalawang katulong. Dahil umuuwi pala ang mga magulang nito sa Laguna para asikasuhin ang pinapatayong factory ng mga sabon. Ayaw man niya makatabi at makasama sa iisang kwarto si Darren ay wala siyang choice. Dahil bahay yun ng lalaki at sabit lamang siya. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, ang akala niya ay muli siya nitong gagalawin. Pero hindi nangyari, bagay na pinagpapasalamat niya.
Nang masiguro niyang tulog na si Darren ay saka lamang siya bumangon ng kama para tawagin ang boyfriend na si Jason. Pasensya ka na kung ngayon lang kita natawagan, ang tagal kasi matulog ni Darren eh. Panimula niya dahil ramdam niyang nagtatampo na sa kanya ang kanyang boyfriend. Paano na tayo ngayon, Michelle? Paano na ang mga pangarap natin? Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan para makatakas dito. At pagkatapos ay lalayo na tayo. Pupunta tayo sa lugar na malayong malayo. Paano kung hindi? Magtiwala ka sa akin, Jason. Panghawakan mo ang pagmamahal ko sa iyo. Ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba pa. Salamat, Michelle. Dahil sa mga sinabi mo ay nabuhayan ako ng loob. Samantala, dinig na dinig ni Darren ang pagkikipag-usap ni Michelle sa boyfriend nitong si Jason. Gusto man niyang lapitan ng babae at sabihin rito na kalimutan na nito ang boyfriend niya dahil may asawa na itong tao, ngunit hindi niya magawa. Natatakot siya sa maaari nitong sabihin sa kanya. Bumalik na lamang siya sa kwarto at pinilit na makatulog para mawala ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ngunit hindi naman siya dalawin ng antok. Matagal bago bumalik ng kwarto si Michelle at alam niya nag-e-enjoy itong kausap ang lalaking minamahal nito. Habang siya ay durog na mga sandaling yon. Ang akala niya ay mapapaamo niya kaagad ang babae, pero nagkamali siya. Dahil 1 buwan na silang kasal, ngunit mailap pa rin ito sa kanya. Ni hindi nga sila nag-uusap o nagkikibuan kapag nagkakasama sila sa kwarto. Kahit gustong-gusto niya itong yakapin at angkinin ay hindi niya magawa. Dahil ayaw na niyang dagdagan pa ang galit nito sa kanya. Halos gabi-gabi niya itong nahuhuling kausap ang boyfriend nito at madaling araw na ito natutulog. Pero wala itong narinig sa kanya na nagreklamo siya sa ginagawa nito. Na mga sumunod na araw ay naging busy na rin siya. Dahil tinuruan na siya ng kanyang ama kung paano patakbuhin ang kanilang mga negosyo, lalo na ang 2 mall na pag-aari nila. Kaya naman halos gabi na siyang umuwi ng bahay. Isang gabi pagkarating niya ay kagad niyang hinanap si Michelle. Ngunit hindi niya ito makita. Kinakabahan siyang bumaba at hinanap niya ito sa buong kabahayan. Nakahinga siya ng maluwag na makita ito sa gilid ng pool na nakaupo. May kausap ito sa cellphone at alam kaagad niya kung sino ang kausap nito. Dahil iisang tao lang naman ang palagi nitong katawagan. Hinintay niyang matapos sa pagkikipag-usap sa boyfriend nito si Michelle bago siya nagpasyang lapitan ito sa gilid ng pool. Tumikhim siya ng sunod-sunod para mapansin siya ng babae. Nilingon naman siya nito ngunit hindi naman nagsalita. Naupo siya sa tabi ni Michelle bago nagsalita. Alam ko nababagot ka na dito sa bahay. Pwede ka naman lumabas at mag-shopping. Hindi na, dahil wala naman akong balak na gamitin ang pera mo. Maghahanap ako bukas ng trabaho at huwag mo akong pipigilan dahil hindi ako magpapapigil. Huwag kang mag-alala, wala din naman akong balak na pigilan ka. Dahil maganda nga yan, para malibang ka, kaysa nandito ka lang maghapon. Huwag ka na maghanap pa ng trabaho, sa mall ka na lang namin mag-apply. Aloko niya kay Michelle. Ayoko, dahil may trabaho na akong pag-a-applyan. Talaga? Saan? Sa pinagtatrabahuhan ni Jason. Kailangan kasi nila doon ng manager. Ano? Mag-asawa lang tayo sa papel, Darren. Hanggang doon lang yon. Gawin mo ang gusto mong gawin sa buhay mo at gagawin ko din ang mga gusto ko. Ang gusto ko ay magtrabaho sa pinapasukan ni Jason. Para ano? Para araw-araw kayo magkasama? Oo, mabutit alam mo. Mapait siyang ngumiti sa tinurang yun ni Michelle. Kahit ayaw niya, ay wala siya nagawa kundi ang pagbigyan ang gusto ng babae. Simula nga nang nagtrabaho si Michelle ay halos sa gabi na lamang sila nagkikita. Kadalasan pa ay nauuna pa siyang umuwi ng bahay. Samantalang ito ay palaging late na kung umuwi. Isang gabi ay hinintay talaga niya ang pag-uwi nito. Sa may veranda siya pumwesto para makita kaagad niya ang pagdating nito. Nakita niya ang paghinto ng isang taxi at mula roon ay bumaba si Michelle. Ngunit may sumunod na isang lalaki na walang iba kundi si Jason. Nag-usap pa ang dalawa bago nagyakapan. Daig pa niya ang sinaksak ng 3 beses sa sakit dulot ng kanyang nasaksihan. Kagad siyang pumasok sa kanilang kwarto na mag-asawa at hinintay itong makapasok. Baka sa mukha nito ang saya habang kumukuha ng damit sa dressing room. Bakit palagi ka nalang ginagabing umuwi? Hindi niya mapigilang itanong kay Michelle. Sa halip na sagutin siya nito ay nagtuloy ito ng banyo. Malungkot siyang bumuntong hininga. Hinintay niya ito lumabas. Ngunit mukhang sinasadya ng babae na magtagal ng banyo para hindi siya makitang gising. Nagpasya siya lumabas na lamang ng kwarto at magtuloy ng guest room, doon na muna siya matutulog. Kinabukasan, maaga siya nagising.
Dahil araw ng linggo, gusto niyang yayain na magsimba si Michelle. Pagkatapos ay mamamasyal sila at kakain sa labas. Natuwa siya nang pagpasok niya sa kanilang kwarto ay gising na ito. Good morning. Gusto ko sana magsimba tayo mamaya at mamasyal na rin. Nakangiti niyang wika sa babae. Hindi ako pwede, may lakad ako. Matabang nitong sagot sa kanya. Bakit? Saan ang punta mo? Gusto mo, samahan na lang kita? May kasama na ako at saka ayaw kitang kasama. Si Jason ba ang kasama mo? Malungkot niyang tanong kay Michelle. Alam mo naman pala, so bakit ka pa nagtanong? Michelle, hanggang kailan mo ba ako babaliwalain? Hanggang kailan mo ba ako dedadmahin? At hanggang kailan mo ba ako sasaktan? Malungkot niyang wika rito. Hanggang sa pakawalan mo ako. Huwag kang mag-assume na pagkikisamahan at mamahalin kita, Darren. Dahil abot hanggang langit ang pagkasuklam ko sa'yo. Ipagpasalamat mo na lang na nandito pa rin ako at hindi kita iniiwan. Maaring nga nandito ka at kasama kita araw-araw. Pero ang puso mo, wala naman sa akin. Hanggang kailan mo ako pahihirapan? Hanggang kailan mo ako titiisin? Gaano ba ako kahirap mahalin para hindi mo ako magawang mahalin? Naluluha niyang wika kay Michelle. Hindi ko alam. Kung nasasaktan ka, ay mas higit akong nasasaktan. Dahil sa atin dalawa ay ako ang biktima dito. Ako ang ni-rape. Ako ang pinagkaitan ng pagkakataon na makasama ko ang lalaking totoo kong minamahal. Kung wala ka lang sasabihin pa, lumabas ka na muna ng kwarto. Gusto kong mapag-isa. Malungkot siya lumabas ng kanilang kwarto. Bumaba siya ng sala at nagtuloy ng study room. Hindi ako susuko, Michelle. Dahil naniniwala kong mamahalin mo rin ako. Hindi man ngayon. Baka bukas. Kausap niya sa kanyang sarili. Samantala, pagkatapos magsimba, ay namasyal sina Michelle at Jason sa paborito nilang park. Nakasandal siya sa balikat ng boyfriend habang nakaakbay naman ito sa kanya. May sasabihin pala ako sa'yo, Michelle. At sana'y huwag kang magagalit sa akin. Bakit naman ako magagalit? Ano ba yon? Sabihin mo na. Balak ko sanang sumama ng Amerika sa pinsan kong si Jonas. Ipapasok daw niya ako sa pinagtatrabahuan niyang factory at malaki ang sahod. Iiwan mo na ako? Pansamantala lang naman. Kapag nakaipon ako, ikaagad akong uuwi dito at magpapakasal na tayong dalawa. Para sa kinabukasan natin to, mahal. Kaya ko to gagawin. Mahaba nitong salaysay. Ilang taon ba ang magiging kontrata mo doon? Okay na siguro kahit mga 2 to 3 years. Sapat na yon para makaipon ako ng malaking halaga. Masyadong matagal yon. Paano kung makahanap ka doon ng iba? Paano na ako? Ngumiti ito sa kanya ng ubod ng lapad. Hinding-hindi yun mangyayari dahil mahal na mahal kita. Sapat na sa kanya ang katagang mahal kita. Para panghawakan ang pagmamahal sa kanya ni Jason. Nang dumating nga ang araw ng pag-alis ng nobyo, ay inihatid pa niya ito hanggang airport. Iyak siya ng iyak habang nagpapaalam kay Jason. Mamimiss kita, mahal. Tatawagan mo ko lagi, ha? Mamimiss din kita. Huwag ka mag-alala, mahal. Dahil oras-oras kitang tatawagan para hindi natin mamiss ang isa't isa. Nagyakapan pa silang dalawa bago niya hinatid ng tanaw ang papalayong si Jason. Mahirap para sa kanya na magkalayo silang dalawa. Pero para sa kinabukasan nilang dalawa, kaya pumayag na lamang siya at isa pa may tiwala naman siya sa binata. Nagulat pa siya pagdating ng bahay nang maabutan sa kusina si Darren na abalang-abala sa paghahanda ng hapagkainan. Mabuti at nandito ka na. Happy 3 months wedding. Nakangiti nitong bati sa kanya, saka inabot ang 3 red roses. Hindi sana niya tatanggapin ang mga roses, pero inilagay na nito kaagad sa kanyang kamay. Maupo ka na, malapit na tong maluto. Nakangiti pa rin nitong wika sa kanya. Hindi ako gutom, saka pagod ako, gusto ko na magpahinga. Akman tatalikuran na sana niya ito, nang pigilan siya ng isa nitong kamay. Please, stay with me, Michelle. Kahit ngayong mansari lang natin. Gusto kitang makasama at makasabay kumain. Pwede mo ba akong pagbigyan? Pakiusap nito sa kanya. Pasensya na, Darren. Pagod na talaga ako. Saka busog pa ako. Wala na nga ito nagawa nang tuluyan niya itong iwan sa kusina. Samantala, malungkot na itinuloy na lamang niya ang pagluluto at nang matapos siya ay tinawag niya si Manang Lorna. Manang, ibalot po ninyo ang mga pagkain na niluto ko. At pagkatapos ipamigay niyo sa mga kapitbahay niyo para makain nang sa ganun ay hindi masayang. Sige, iho. Salamat, ha? Tiyak na matutuwa nito ang pamilya ko at mga kapitbahay. Sige po, kayo na po ang bahala rito.
Tinawagan niya si Jan at niyaya niyang lumabas para makapag-relax dahil matagal-tagal na rin silang hindi nakakalabas. Madaling araw na sila lumabas ng bar ni Jan. Pagdating niya ng bahay ay kaagad siya nahiga sa sofa. Dala ng kalasingan ay kaagad siya nakatulog. Nang magising siya kinabukasan ay mataas na ang sikat ng araw. Manang, si Michelle pumasok na ba sa trabaho? Tanong niya sa matandang katiwala. Naku, Darren, kanina pa siya umalis at may dalang mga gamit. Ano? Sukot sa sinabing yun ni Manang Lorna ay napatayo siya at nagmamadaling umakyat ng kanilang kwarto. Nang tignan niya ang closet nila ay wala na roon ang mga damit ni Michelle. Hinagilap niya ang kanyang cellphone at denial ang numero ng babae, ngunit naka-off ang cellphone nito. Hindi na siya nag-abala pang magbihis at dali-dali siyang bumaba at nagtungo ng garahe. Pupuntahan niya si Michelle sa bahay ng mga ito. Dahil alam niya na wala naman itong ibang mapupuntahan, lalo na ngayon na nasa Amerika na si Jason. Oh, Darren, napasugod ka dito. May problema ba? Tanong sa kanya ng ama ni Michelle. Itatanong ko lang po sana kung nandito si Michelle. Nahihiya niyang saad sa papa nito. Si Michelle ba? Oo, nandito siya. Nasa kwarto niya, nagpapahinga. Pwede ko po ba siyang puntahan sa kwarto niya, pa? Nahihiya niyang tanong dito. Napangiti siya nang tumango ito sa kanya. Nang marating niya ang kwarto ni Michelle ay agad siyang kumatok. Hindi naman nagtagal ay binuksan ng babae ang pintuan. Nagulat pa ito nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Kunot noon itong tanong sa kanya. Nandito ako para sunduin ka. Umuwi na tayo ng bahay, Michelle. Umuwi ka mag-isa mo. Hindi na ako uuwi sa bahay niyo. Akmang isasara na sana nito ang pintuan nang hiharang niya ang kanyang katawan. Sa ayaw at gusto mo, sasama ka sa akin. Dahil ako ang asawa mo. Mataas niyang boses kay Michelle. Maaring ang asawa kita, Darren, pero sa papel lamang yon. Umuwi ka na dahil hindi ako sasama sa'yo. Kung hindi ka sasama sa akin pabalik ng bahay, pwes, dito na rin ako titira. Nakakainis ka talaga. Nagmarcha ito pababa ng bahay habang siya ay nakasunod lang kay Michelle. Tahimik lamang silang dalawa habang nasa biyahe. Masaya pa rin siya kahit papano dahil pumayag itong sumama sa kanya pabalik ng mansyon. Bagamat nahihirapan siyang mapaibig ang babae, ay hindi pa rin niya isusuko ang pagmamahal niya rito. Lalo na ngayon na malayo na ang lalaking minamahal nito. Gagawin niya ang lahat para makuha ang puso ng babaeng kanyang pinakamamahal. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon, ngunit wala pa rin nagbabago sa pagsasama nila ni Michelle. Patuloy pa rin ang communication nito kay Jason, bagay na kinainggit niya. Pare, 2 taon na nakakalipas, pero hanggang ngayon na hindi ka pa rin magawang mahalin ni Michelle. Hanggang kailan ka ba magpapakatanga sa babaeng yon? Hindi ko alam, pare. Siguro hanggat kaya ko pa. Mahal ko si Michelle at hanggat kaya ko pa ay hindi ko siya isusuko. Madamdamin niyang wika sa kaibigan. Pagkagaling niya ng opisina ay dumaan siya ng flower shop para bilhan ng bulaklak si Michelle. Yun ang ginagawa niya sa tuwing umuwi siya ng bahay. Ngunit ang ending ay tinatapon lamang nito sa basurahan. Nasasaktan siya sa ginagawa nito sa kanya na hindi nito ma-appreciate ang mga efforts na ginagawa niya. Ngunit wala siyang karapatan na magreklamo dahil ginusto niya yon. Bubuksan sana niya ang pintuan ng kanilang kwarto nang marinig niya itong kausap si Jason. Talaga, mahal? Bukas na ang flight mo? Narinig niyang wika ni Michelle at halata sa boses nito ang sobrang saya. Excited na akong magkita ka. Sige, susunduin kita bukas. Okay, matutulog na ako na maaga para maaga pa lamang ay nasa airport na ako. Bye. I love you. See you tomorrow. Nabitawan niya ang hawak ng mga bulaklak. Sobrang sakit sa kanya na marinig itong may kausap na lalaki at sinasabihan ng I love you. Samantalang siya ay hirap na hirap itong kausapin. Malungkot niyang binuksan ang pintuan ng kanilang kwarto at tama nga siya na napakasaya ng mukha nito. Kumain ka na ba? May dala akong pagkain. Pwede mo ba akong saluhan? Mahinahon niyang wika kay Michelle. Hindi siya nito pinansin. Bagkus niligpit nito ang laptop sa kama nila, saka nahiga. Napapuntong hininga na lamang siya dahil wala namang bago sa pagkikitungo nito sa kanya kahit 2 taon na silang mag-asawa. Nagbihis na lamang siya at bumaba. Tulad na nakasanayan niya ay mag-isa na naman siyang kumakain simula agahan, tanghalian at hapunan. Umaasa siyang balang araw ay makakasabay din niya itong kumain. Yung hindi napipilitan kundi taos sa puso nito.
Sumubo lamang siya ng ilang subo bago pinagligpit niya ang mga pagkain at nagbukas na lamang siya ng isang boteng beer. Nakatingin siya sa langit. Hindi niya maiwasang itanong kung mahirap ba siyang mahalin dahil hindi siya magawang mahalin ni Michelle. Kinabukasan, sinadya niyang maaga magising dahil alam niyang maagang aalis si Michelle para sunduin sa airport si Jason. Pagkaalis nito ay palihim niyang sinundan ang taksing sinasakyan nito. Makalipas ang isang oras ay nakarating din siya ng airport at nakita niya nagpalingalinga ang babae dahil hinahanap nito si Jason. Ilang sandali pa ay nakita niya itong patakbo lumapit sa lalaking may tulak na cart at kamuntikan pa siyang mapabugan ng hangin na makita ang paghahalikan ng dalawa sa maraming tao. Masakit yon para sa kanya, ngunit wala siyang lakas ng loob para sugurin ang dalawa. Malungkot niyang nilisan ng airport at sa isang club siya dinala ng kanyang mga paa. Papasok na sana siya sa loob ng club nang mapahinto siya. Sa huli, napagdesisyon na niyang lisanin ang lugar na yon. Umuwi na lamang siya ng bahay at nagkulong ng kwarto. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang nasaksihang pagkikipaghalikan ni Michelle kay Jason. Masakit yon para sa kanya. Para siyang hinihiwa ng pinong-pino, ngunit mas pinili na lamang niya ang manahimik sa isang tabi. Hinintay niya ang pag-uwi ni Michelle pero alas 11 na ng gabi ay wala pa rin ito. Hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang paghihintay sa babae. Nang magising siya ay mataas na ang sikat ng araw at agad na bumaba sa pagbabaka sakaling umuwi ito. Ngunit laglag ang kanyang balikat nang sabihin ni Manang Lorna na hindi ito umuwi. Nang araw na yon ay pinili na lamang niya ang mag-stay ng bahay. Dahil wala siya sa mood magtrabaho. Dahil ang kanyang isipan ay lumilipad. Magdamag na magkasama ang asawa niya at si Jason. Hindi malabong may ginagawang milagro ang mga ito. Iniisip pa lamang niya ay labis na siyang nasasaktan at alam niyang hindi malabong mangyari yon. Lalo na totoong nagmamahalan ng dalawa at 2 taon na hindi nagkita. Tinawagan niya si John at mabuti na lamang hindi ito busy. Kaya agad siya nitong pinuntahan sa bahay niya. Ano ng plano mo ngayon, pre? Hindi ko alam. Pero tama naman ako nang iniisip, di ba? Na baka may milagro silang ginawa kagabi at ngayon. Yeah, pre, hindi yun malabo. Pre, pinagtataksilan ka na ng asawa mo. O sa mas tamang sabihin na matagal ka na niyang pinagtataksilan at pinagmumukhang tanga. Panahon na para pakawalan mo siya. Kaysa kasama mo nga siya sa isang bahay, ngunit ibang lalaki ang minamahal niya at pinag-aalayan ng kanyang sarili. Maraming babae dito sa mundo, hindi lang si Michelle. Pakawalan mo na siya. Dahil hindi mo deserve ang masaktan dahil mabuti kang asawa. Bumuntong hininga muna siya bago tumingin sa wedding picture nila ni Michelle na nakasabit sa dingding. Bakas roon na napipilitan lang ang babae dahil nakasimangot ito at tanging siya lamang ang nakangiti. Marahil tama ka nga dyan. Panahon na para palayain ko si Michelle para makasama na niya ang tunay niyang minamahal. 2 taon na nagtitiis sa piling ko si Michelle. Panahon na para sumaya siya sa piling ng lalaking totoo niyang mahal. Malungkot niyang wika. Ikaw na nga ang sinasaktan niya, tapos iniisip mo pa rin ang kaligayahan niya? Ewan ko sa'yo, napakatanga mo, Darren. Nang gabing yon ay hinintay niyang umuwi si Michelle, pero hindi ito umuwi. Napuyat siya sa kakahintay sa asawa, pero hindi man lamang nito naisipang umuwi. Marahil sinusulit nito ang mga araw na hindi nito nakasama si Jason. Malungkot siyang tumayo at nagtungo ng closet nila. Inilabas niya ang lahat ng mga damit at gamit ni Michelle, saka nilagay sa isang malaking maleta. Buo na ang kanyang desisyon na palalayain na niya ito para maging masaya na ito kasama si Jason. Nang araw na yon ay hindi ulit siya pumasok sa trabaho dahil hinihintay niya ang pag-uwi ni Michelle. Sakto naman na dumating ito bandang hapon, nakangiti niya itong sinalubong. Mabuti naman at umuwi ka na. Nakangiti niyang wika sa babae, ngunit hindi ito sumagot. Bagkus na upo ito sa isang upuan. Gusto mo bang kumain? Paghahanda kita ng pagkain. Busog ako. Tipid nitong tugon sa kanya. Alam kong kasama mo ng 2 gabi si Jason. Alam ko din na masaya ka na ngayon dahil bumalik na siya. Ngunit mas lubos ang magiging kasiyahan mo kung magkakasama na kayo sa iisang bubong. Yung hindi mo na kailangan umuwi dito. Yung masusolo na ninyo ang isa't isa at mawala na ako sa buhay mo. Alam ko na hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo at pagsira ko sa relasyon ninyo. Kaya naman panahon na para palayain kita. Masakit ito para sa akin, pero kailangan kong gawin.
Dahil alam kong nahihirapan ka na pakisamahan ako. Tanggap ko na kahit anong gawin kong efforts, ay hindi mo talaga ako magagawang mahalin. Kaya binibigay ko na ang kalayaan mo. Maging masaya ka lang, Michelle, ay masaya na rin ako. At tanging si Jason lamang ang makakapagpasaya sa'yo. Tinawag niya si Manang Lorna at pinababa niya ang mga gamit ni Michelle na kanina pa niya inimpake. Ako na ang nag-impake ng mga gamit mo para hindi ka na mahirapan. Kumpleto na yan lahat. Pwede ka nang umalis. Malaya ka na. Tungkol pala sa kasal natin, bukas na bukas din ay magpa-file na ako ng annulment para anytime ay pwede na kayo magpakasal. Hangad ko ang kaligayahan mo. Mag-iingat ka lagi. Yun lamang at tinalikuran na niya ang babae. Dahil kanina pa niya pinipigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ayaw niyang makita ni Michelle na umiiyak siya, baka lalo lamang siya nitong pagtawanan. Sa study room siya nagtuloy at doon ay umiyak ng umiyak. Gabi na nang maisipan niyang bumaba. Wala na sa sala si Michelle. Gusto mo ba na kumain ng hapunan? Tanong sa kanya ni Manang Lorna. Mamaya na po, Manang. Wala pa kasi akong gana. Si Michelle po, anong oras siya umalis? Hindi niya napigilang itanong sa matanda. Kanina pa pagkatapos niyang mag-usap. Malungkot siyang ngumiti kay Manang Lorna bago umakyat sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay inutusan niya si Manang Lorna na tanggalin sa dingding ang nag-iisa nilang picture frame ni Michelle na kuha ng kasal nila. Saan namin ito ilalagay, iho? Tanong nito sa kanya. Isama niyo na lang po sa basura, Manang. Ayaw man niyang itapon ng alaala ng kanilang kasal, ngunit kailangan para mabilis niyang makalimutan ang babae. Nang sa ganon ay hindi siya nalulungkot sa tuwing nakikita niya ang kanilang wedding picture. Kahit papano ay unti-unti nang nasanay si Darren na wala na sa buhay niya si Michelle. Aalis siya na maaga at uuwi ng gabi para pagdating niya ng bahay ay matutulog na lamang siya. Wala na siyang balita sa babae simula nang umalis ito ng bahay nila. Ayaw na din naman niyang makibalita pa dahil baka masaktan na naman siya sa malalaman. Oo, aaminin niya malungkot, ngunit alam niyang darating ang araw na tuluyan din niyang makakalimutan si Michelle. Noong mga sumunod na araw ay napagdesisyon na niyang tanggapin ang business na ino-offer sa kanya ng isa nilang kliyente. Yun nga lang ay sa London yon. Nung una ay ayaw talaga niyang umalis ng bansa. Ngunit napag-isip-isip niyang mas maganda nga siguro yon para malayo siya kay Michelle. Nang sa ganon mabilis niyang makalimutan ito. Isang araw habang nag-aabang ng taxi si Michelle ay nakita niya ang kaibigang si Lara at tinawag niya ito. Uy! Ikaw pala, Lara, kailan ka pa nakabalik galing Cebu? Tanong niya sa kaibigan. Kahapon lang at nakita ko pala sa airport ang dati mong asawa na si Darren. Inihatid ni Jan. Kwento nito sa kanya. Talaga? Ano naman ang ginagawa nila sa airport? Inihatid nga ni Jan si Darren dahil papuntang London pala ito at baka matagalan pa bago bumalik dito. Alam mo, sayang din yung si Darren. Ang bait at husband material talaga. Ikaw kasi, bakit mo pinakawalan? Walang preno nitong wika sa kanya. Ano sabi mo? Sa London natitira si Darren? Oo, kasi daw about business, sabi ni Jan. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman ng mga sandaling yon. Pero isa lang ang sigurado siya. Malayang malaya na silang dalawa ni Jason. Kinahapunan, hinintay niya ang nobyo dahil sabi nito ay susunduin siya nito, ngunit mag-aalas 6 na ng gabi ay wala pa rin ito. Tinatawagan niya ang numero ng lalaki, ngunit hindi naman sinasagot. Hindi siya sumakay na lamang ng taxi. Bago siya umuwi ng bahay ay dumaan muna siya sa bahay ni Jason. Bukas ang gate kaya pumasok na lamang siya. Bukas din ang pintuan. Umakyat na siya sa kwarto nito. Ngunit hindi pa man niya nararating ang kwarto ng binata ay nakita niya ang mga damit pang babae na nagkalat sa sahig. Kinakabahan siyang hinawakan ng doorknob. Hindi siya handa sa maaring makita. Ngunit hindi rin naman siya mapakali kung hindi niya makikita ang nasa loob ng kwarto ni Jason. Maingat niyang binuksan ang pintuan at ganoon na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata na makita si Jason na may kahalikang lalaki. Pinagmasdan niya ang itsura ni Jason ng mga sandaling yon. Nakasuot ito ng manipis na night dress habang naka-makeup at lipstick ito. Hindi niya alam kung tama ba ang tumatakbo sa kanyang isipan. Dala ng matindi niyang galit sa lalaki ay malakas niyang binuksan ang pintuan. Nakinagulat ng dalawang lalaki, lalo na ang kanyang nobyo. Anong ibig sabihin nito, Jason? Ano to? Umiiyak niyang tanong sa binata.
Michelle, please, huwag ka magwala dito. May hinahon nitong pakiusap sa kanya. Then, sabihin mo sa akin, anong ibig sabihin nito? Bakit nakasuot ka ng night dress at... Naihilamos na lamang niya ang dalawang kamay sa kanyang muka, saka nagmamadaling bumaba. Paikot-ikot siya sa sala, nang makarinig siya ng mga yabag pababa at nang tingalain niya ito ay si Jason ito. Nakasuot na ito ng boxer shorts at sandong puti. Ang astig nitong tignan sa suot nito, lalaking lalaki. Mag-usap tayo, Michelle. Umupo ito sa sofa. Gaano mo na ako katagal niloloko, Jason? Panimula niya sa binata. Matagal na. Hindi pa man kita nakilala ay may relasyon na kaming dalawa ni Rex. Michelle, bakla ako. At lalaki ang gusto ko, hindi babae. Nakayuko nitong pag-amin sa kanya. Bakla? Kailan pa? Bulyaw niya rito. Mula nung bata ako. Kaya kita niligawan dahil natatakot ako sa mga magulang ko. Lalo na sa itay ko. Mahal na mahal ako ni itay at mataas ang pangarap niya para sa akin. Alam kong hindi niya ako matatanggap bilang isang bakla. Kaya na makilala kita ay kaagad kitang niligawan. Sinubukan ko magpakalalaki pero hindi ko talaga kaya. Sorry Michelle kung hindi ko sinabi ang totoo kong pagkatao sa'yo. Paghingi nito ng tawad sa kanya. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay ngunit mabilis niyang hinila yon. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na all this time ay niloloko lamang siya ni Jason. Ang masama pa doon ay bakla pala ito at kapwa lalaki ang gusto nito. Gusto niyang mandire sa kanyang sarili dahil nakipagrelasyon siya sa isang bakla at nakipaghalikan pa. Masakit para sa kanya na malaman na niloko siya nito, pero mas masakit ang malaman na isa pala itong bakla. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Ilang taon tayo magkarelasyon, pero ni minsan hindi mo sinabi sa akin ang totoo mong pagkatao. Sana sinabi mo, maintindihan naman kita eh. Hindi yung ganito na mahuhuli kita may kahalikan lalaki at nakasuot pang babae. Sorry, natakot akong iwan mo. Idagdag pang botong-boto sa'yo ang mga magulang ko. Paghingi nito ng tawad sa kanya. Kaya hinayaan mo na lamang akong lokohin? Ganun ba yon? Minahal kita, Jason, ni hindi na nga ako nagtira sa sarili ko. Tapos ito lang pala yung gaganti mo sa akin? Muli niyang sigaw sa nobyo. Alam ko nasaktan kita at gagawin ko lahat para mapatawad mo ko. Hindi ko alam kung kaya pa ba kitang patawarin pagkatapos nitong ginawa mo sa akin. Mabilis niyang dinampot ang bag at nang mamadaling lumabas ng bahay ni Jason. Kahit anong pagtawag ang gawin nito sa kanya ay hindi niya ito pinansin. Isa lang ang alam niya na mga sandaling yon, galit siya kay Jason. Pero mas galit siya sa kanyang sarili dahil nagmahal siya ng isang bakla. Welcome back, pre. Masayang salubong sa kanya ni Jan. Salamat. So, tara na. Sumakay sila sa kotse ang dala ni Jan. Sa 5 taon niyang paninirahan sa London ay marami na nagbago. Gaya na lamang ni Jan na ngayon ay isa ng ulirang asawa at ama. 2 years ago nang tawagan siya nito at ibalita sa kanya na mag-aasawa na ito. Walang iba kundi si Lara, ang best friend ni Michelle. Kinuha siya nito ng best man. Ang kaso hindi naman siya nakauwi dahil sobrang busy siya sa trabaho. Mabuti na lamang at naiintindihan yun ni Jan. Nang mabuntis ang asawa nito ay kagad nitong sinabi na siya ang ninong kaya kailangan siyang umuwi. Dahil kung hindi ay magtatampo na talaga ito sa kanya ng tuluyan. Kaya wala na nga siya nagawa kundi ang umuwi. Gusto nito ay sa bahay ng mga ito siya mag-stay pero tumanggi siya. Pinili na lamang niya na mag-check-in sa isang hotel. Ayaw na muna kasi niyang umuwi ng bahay nila. Saka na lamang after ng binyag ng anak ni Jan. Single ka pa rin ba hanggang ngayon? Maya-maya ay tanong sa kanya ni Jan. Alam mo naman busy ako sa trabaho. Saka yung love life na yan ay istorbo lamang sa trabaho ko. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Hindi ko na kailangan pa ng love life. Yan ba talaga ang dahilan? O baka naman hindi mo pa rin nakakalimutan hanggang ngayon si Michelle? Walang preno nitong sabi sa kanya. Natawa na lamang siya ng mahina at tinapik ito sa balikat. Matagal ko na nakalimutan ng babaeng yon. At saka masaya na yun ngayon kasama ni Jason. Baka nga may mga anak na sila ngayon. Sadyang wala lang talaga akong time sa love life na yan, kaya binubuhos ko na lamang sa trabaho ang buong oras ko. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi Huwag mo nang ituloy pang sasabihin mo dyan, dahil hindi ako interesado sa buhay ni Michelle. Putol niya sa sasabihin sana nito sa kanya. Tumango na lamang ito bilang pagsang-ayon sa gusto niya.
Inihatid muna siya nito sa hotel kung saan siya mag-check-in. Maaga tayo bukas sa simbahan ha, huwag ka malilate. Paalala nito sa kanya bago tuluyang umalis. Nang isara niya ang pintuan ay inayos muna niya ang kanyang mga gamit sa closet bago nagpa siyang maligo. Natagalan siya sa pagligo kaya naman nang lumabas siya ng banyo ay kumakalam na ang kanyang sikmura. Tumawag siya para mag-order ng food at pinakit na lamang niya dahil tinatamad pa siyang bumaba. Kinabukasan, 8:00 pa lamang ay umalis na siya ng hotel para maaga siya makarating ng simbahan. 10:00 kasi ang simula ng binyag. Sakto namang pasado 9:00 nang marating niya ang simbahan. Nakita niya kaagad sina Jan at Lara. Nakangiti siya lumapit sa mag-asawa. Mabuti naman at maaga ka, Darren. Siyempre naman, ayoko kayong paghintay ng matagal, lalo na tong gwapo kong inaanak. Nakangiti niyang wika sa mag-asawa habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa baby nila Jan. Pwede ko ba siyang makarga? Aniya kay Lara, nakangiti nitong inabot sa kanya ang baby nito. Habang karga niya ang baby ay napagtanto niyang masarap ang may anak, lalo na ngayon na nagkakaedad na siya. Mukhang nahulaan naman kaagad ni Jan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Gusto mo na magkaanak no? Ubod ng lapad nitong wika sa kanya. Actually, matagal ko na talagang pangarap na magkaroon ng anak. Yung may tatawag sa akin na daddy. Ang kaso, never mind. Putol na lamang niya sa sasabihin. Ang kaso ay hindi nabuntis si Michelle kasi isang beses lang may nangyari sa inyo. Naiintindihan ko naman siya noon, kaya nga hindi ko siya pinipilit na may mangyari sa amin. Kahit magkatabi kami sa iisang kama. Siyempre, sino namang babaeng gaganahan makipagsiping sa asawa niya kung hindi naman niya mahal? Katabot langit ang pagkasuklam niya rito. Anyway, bago pa kung saan-saan mapunta ang usapan to, tama na. Si baby na lamang ang pag-usapan natin, okay? Tama ka pre, mahirap na, baka malungkot ka na naman dyan. Siya nga pala, marami ba kayong kinuha ninong at ninang? Pag-iiba niya sa usapan. Hindi naman, 6 lang kayo. Actually, isang ninang na lamang ang kulang. Sino? Tanong niya kay Jan, ngunit napako ang kanyang tingin sa babaeng papalapit sa kanilang kinaroroonan. Walang iba kundi si Michelle. Uy, buti nandito ka na, Bes. Bakit ang tagal mo? Narinig niyang tanong ni Lara kay Michelle. Pasensya na, Bes. Medyo traffic kasi. Sagot nito at nagulat pa ito nang mapatingin sa gawin niya at narinig niyang sinambit nito ang pangalan niya. Darren? Hindi niya akalain na magkikitang muli sila ni Michelle. Wala kasi nababanggit sa kanya si Jan na ninang pala ito ng anak nito. Sino ang mag-aakala na ang dati niyang asawa ay magiging kumari na niya ngayon? Pasimple niyang hinila sa di kalayuan si Jan. Ano to? Bakit nandito si Michelle? At bakit ninang siya ng anak mo? Naiinis niyang saad sa kaibigan. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo kahapon pa. Ikaw lang tong ayaw akong pakinggan. Pero pre, wala namang masama kung magkumari at magkumpari kayo. Sabi mo nga ay nakamove on ka na. So anong kinakatakot mo? Wala akong kinakatakutan. Ayoko lang dahil lang awkward tignan. Ha? Paano naging awkward tignan? 5 taon na ang lumipas. If ever man na maging kayo, ay wala namang masama dahil pareho kayong… Shut up! Huwag mo na akong ipagpilitan pa kay Michelle dahil hindi ko na siya mahal. Okay, fine. Eh bakit ka nagagalit? Hindi ako nagagalit. Nagulat lang talaga ako. Wala tayong magagawa pre dahil mag-best friend yung dalawang yon. Kaya hindi pwedeng tanggalin bilang ninang itong si Michelle. Sa tingin ko, maganda nga yun para maging magkaibigan kayo. No need. Wala na nga siya magawa kundi ang tanggapin na magiging kumari niya si Michelle. Pagkatapos ng binyag ay dumiretso sila sa bahay nila Jan dahil doon ang reception. Tahimik lamang siya sa upuan habang panay ang inom ng alak sa baso. Nakakailang baso na rin siya simula nang dumating sila. Hey pre, baka naman malasing ka kaagad niyan. Biro sa kanya ni Jan. Hindi naman. Siya nga pala maya-maya aalis na din ako dahil bukas maaga akong uuwi ng Laguna. Tumango lamang ito sa kanya. Bandang 5:00 nga ng hapon ay nagpasya na siyang bumalik ng hotel. Para maaga matulog at isa pa mukhang may tama na siya ng alak. Marami-rami din kasi ang kanyang ininom. Bago siya umalis ng bahay ni Jan ay hindi na niya nakita si Michelle. Siguro maaga itong umalis. Hindi lamang niya napansin dahil abala siya sa kakainom ng alak. Nagtataka nga siya kung bakit hindi nito kasama si Jason at ang anak nito. Napapailing na lamang siya nang maalala ang mapait na nangyari sa pagsasama nilang dalawa. Samantala, hindi inaasahan ni Michelle na makikita niyang muli si Darren pagkatapos ng 5 taon.
Wala naman kasi nabanggit sa kanya ang mag-asawa, lalo na si Lara. Napansin niya ang malaking pagbabago ni Darren, lalo na sa pangangatawan. Lalo itong gumwapo at naging malaman ang katawan nito. Hindi na siya magugulat kung may mga abs itong tinatago sa loob ng suot nitong white tuxedo kanina. Gusto sana niya itong lapitan para formal na makahingi ng sorry. Ngunit nag-aalangan siya, lalo na't napansin niyang panay ang lagok nito ng alak. Napansin din niyang ayaw siya nitong tapunan ng tingin. Hindi naman niya masisisi si Darren dahil malaki ang kasalanan niya sa dating asawa. Minahal siya nito ng totoo, ngunit ni kaunti ay hindi man lamang niya ito nasuklian, bagkus harap-harapan niya itong niloloko. Kaya naiintindihan niya si Darren kung magtatanim ito ng galit sa kanya dahil kasalanan naman niya. Pagkagaling niya ng bahay ni Lara ay dumiretso muna siya ng hotel na pinagtatrabahuhan niya dahil may mga gamit siya nakalimutan doon. Nagulat pa siya nang pagbukas niya ng elevator ay mukha ni Darren ang kanyang nakita. Darren? Pabulong niyang sambit sa pangalan ng binata. Ngunit nilampasan lamang siya nito at pumasok sa elevator na nilabasan niya. Sa taranta niya ay naiharang niya ang kanyang katawan sa gitna ng pintuan. Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang. Nauutal niyang tanong sa binata. Busy ako. Maiksi nitong tugon sa kanya. Alam ko umalis ka na hindi tayo okay. Baka ito na ang tamang panahon para magkausap tayong dalawa at makahingi ako ng tawad sa'yo. Hindi na kailangan, Michelle. Nangyari na ang mga hindi dapat mangyari. Saka tapos na. Magkapatawaran man tayong dalawa ngayon ay hindi na natin maibabalik ang mga araw na pareho tayong nagdusa. Siguro kung sakali magtatagpo mang muli ang ating mga landas, ay isipin na lamang natin na hindi tayo magkakilala, na hindi tayo naging mag-asawa. Ituring nating estranghero at estranghera ang isa't isa para sa ikakasaya natin dalawa. Alam ko, Darren, malaki ang kasalanan ko sa'yo at hindi sapat na salitang sorry para maghilom ang sugat na ako ang may gawa. Ngunit nakahanda akong pumahawi sa'yo kung bibigyan mo lamang ako ng pagkakataon. It's too late. Dahil kahit bumawi ka pa ngayon, ay pareho na tayong nasaktan at nagdusa. Walang nagawa ang dalaga nang tuluyang sumara ang pintuan ng elevator. Naiwan siyang sising-sisi sa mga nagawa niya kay Darren. Hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal nito sa kanya. Bagus pa ulit-ulit niya itong sinasaktan, kaya hindi niya ito masisisi kung hindi man siya nito mapatawad. Malungkot siyang lumabas ng hotel. Habang nasa biyahe siya ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ni Darren. Samantala, kinabukasan nga ay maaga siyang umuwi ng mansyon. Ganoon na lamang ang tuwa ng kanyang mga magulang nang makita siya, maging ng mga katulong. Welcome back, son. Sabay na wika ng kanyang mama at papa. Niyakap siya nito na mahigpit. Nagkwentuhan muna sila. Makalipas sa mahabang sandali, ay nagpaalam siya sa mga magulang niya na aakyat muna siya ng kanyang kwarto. Namiss niya ang kanyang kwarto. Marami din itong alaala sa pagsasama nila ni Michelle. Naupo siya sa gilid ng kama habang ginagala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng kwarto. Malungkot siya napangiti nang maalala ang mga sandaling kasama niya si Michelle. Habang kumakain sila ng tanghalian, ay tinanong siya ng kanyang ina kung kailan siya babalik ng London. Kailan ba ang balik mo ng London, anak? Sa susunod na linggo, ma. Saka gusto ko muna na magpahinga. Dahil kapag nakabalik ako ng London, ay mapapasabak na naman ako sa trabaho. Wala ka bang balak na mag-asawa? Tanong naman sa kanya ng kanyang ama. Sa totoo lang pa, hindi ko priority ang pag-aasawa sa ngayon. Mas gusto kong i-enjoy ang buhay na malaya at walang iniisip na problema. Pero San, paano naman kami ng papa mo? Gustong-gusto na namin magkaroon ng apo. Kailan mo kami bibigyan? Kapag hindi na namin kayang alagaan ng mga apo namin? Reklamo sa kanya ng kanyang ina. Natawa na lamang siya sa inasta nito. Tama ang mama mo, Darren. Kaya please lang, mag-asawa ka na, parang awa mo na. Naiiling na lamang siya na tumingin sa mga ito. Wala nga siyang girlfriend, asawa pa kaya? Pag-iisipan ko po. Maiksi niyang tugon sa mga magulang. Nakita niya ang pagliwanag ng mga mukha nito. Siya nga pala ma, pwede bang pakihanapan niyo ako ng designer? Gusto ko kasing ipabago ang ayos ng kwarto ko. Pag-iiba niya sa usapan. Okay, sige, tatawagan ko si Lara. Maraming kaibigan niyo ng mga designer. Pagkatapos kumain ng tanghalian, ay nagpahinga lamang siya saglit at umalis ulit. Gusto niya kasi mag-ikot-ikot muna sa mall. May mga kailangan kasi siyang bilhin doon. Hapon na makauwi siya ng bahay. Kaagad siya nagtuloy sa kanyang kwarto. Napangiti pa siya na makita nag-iba na nga ang ayos ng kwarto niya at naging mas matingkad na ito.
Kakaupo lamang niya ng kama nang marinig na may tao sa banyo niya. Sino naman kaya ang gumagamit ng banyo ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Hinintay na lamang niya na lumabas ang taong nasa loob ng banyo niya. Habang busy siya sa kakatipa ng laptop, ay narinig niyang bumukas ang pintuan. Hinintay niya makalabas ang taong yon, ngunit nagulat siya na mapagsino kung sino ito. Ikaw? Gulat niyang tanong kay Michelle. Pasensya na kung ginamit ko ang banyo mo. Nakayuko nitong saad sa kanya. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? At paano ka nakapasok? Pasigaw niyang tanong kay Michelle. Ako kasi ang kinuha na designer ng mama mo. Sa totoo lang ay hindi ko alam na dito pala. Ang sabi kasi sa akin ni Lara ay... Shut up! Huwag mo nang gamitin pampalusot si Lara. Tell me, ano ba talaga ang gusto mo? Bakit pa na yung lapit mo sa akin? Hindi ako lumalapit sa'yo. Tulad ng sinabi ko kanina, tinawagan lang ako ni Lara at sinabi niya sa akin na may gustong kumuha ng serbisyo ko. Huli na nang malaman ko dito pala yon. Huwag ka mag-alala, tapos na naman ako, kaya aalis na ako. Hindi ako naniniwala sa'yo, Michelle. Ang sabihin mo, kaya ka nandito. Dahil nagpapapansin ka sa akin. Bakit? Na-miss mo ba ako, ha? Hindi ako nagpapapansin sa'yo. At mas lalong wala akong balak na magpapansin sa'yo. Sa inis niya ay kinabig niya ang babae. Dahilan para mapalapit ito sa kanya. Amoy na niya ngayon ang mabango nitong amoy. Ano ba, Darren? Bitahon mo nga ako. Bakit, Michelle? Natatakot ka ba sa akin? Nakangisi niyang tanong sa babae. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi lang ako komportable sa ayos nating to. Bakit? Ano ba masama sa ayos natin? Bitawon mo ako, Darren. Uuwi na ako. Pakiusap nito sa kanya. Ngunit sa halip na sundin ng gusto nito, ay mas lalo niyang idinikit sa babae ang kanyang katawan. Napakaganda mo pa rin. Bulong niya sa tenga nito. Darren, sampit nito sa pangalan niya. Sa totoo lang ay hindi komportable si Michelle sa ayos nilang dalawa. Dahil dikit na ang kanilang mga katawan at titig na titig ito sa mukha niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang bigla na lamang nitong sakupin ang kanyang mga labi. Nung una ay pilit niyang itinutulak si Darren. Ngunit kalaunan ay namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na tinutugon na ang mga halik nito. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang itong huminto sa paghalik sa kanya at tinignan siya nito ng nakakaloko. Sa tingin mo ba, ay gusto pa kitang halikan? Sayang, dahil hindi mo pinahalagahan ang pagmamahal ko sa iyo noon. Kung tinuruan mo lamang yung baliw mong puso na ako ang mahalin, eh di sana masaya tayo ngayon. Naiiyak siyang tumingin kay Darren, ngunit kaagad niyang pinahid ang mga luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Ayaw niyang makita siya ng dating asawa na umiiyak. Ang kasawalay, dahil mas pinili mo ang Jason na yon kaysa sa akin na asawa mo. Bakit, Michelle? Ano ba ang mayroon siya na wala ako? Masarap ba siyang humalik? Mas nag-e-enjoy ka ba kapag siya ang kaulayaw mo sa kama? Halos sumabog na si Darren sa sobrang galit sa kanya ng mga sandaling yon. Hindi totoo yan, Darren. Sigaw niya kay Darren. Anong hindi totoo, ha, Michelle? Bakit sa looban ng 2 taon nating pagsasama, ibinigay mo ba sa akin ang sarili mo? Ginawa mo ba ang obligasyon mo bilang asawang babae? 2 taon kitang tiniis, Michelle, dahil sa labis ng pagmamahal ko sa'yo. Pero anong iginanti mo sa akin? Puro sama ng loob at paghihirap. Congratulations, dahil nagtagumpay ka. Nakaganti ka rin sa ginawa ko sa'yo. Alam mo, kung alam ko lang nahahantong tayo sa pagdurusa, eh di sana nagpakulong na lang ako para pagbayaran ng kasalanan ko sa'yo. Gusto sana niyang itama ang mga sinabi sa kanya ni Darren, ngunit hindi na niya nagawa. Dahil pinagtabuyan na siya nito palabas ng kwarto. Tuluyan na ngang bumagsak ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinigilang umagos. Hindi niya ito masisisi kung magalit man ito sa kanya. Dahil totoo naman talaga na malaki ang kasalanan niya rito. Samantala, simula ng pag-aaway nilang dalawa ni Michelle sa kanyang kwarto, ay hindi na niya ito nakita ulit, na labis niyang pinagpasalamat. Isang hapon habang naka-stopover siya, ay isang familiar na lalaki ang kanyang nakita, na tumatawid at may ka-holding hands pa itong lalaki. Jason? Sampit niya sa pangalan ng lalaki. Pinagmasdan niya ng maigi ang 2 lalaki at sweet ang mga ito. Anong ibig sabihin nito? May kasamang lalaki at mukhang may something sa kanila? Naiiling na lamang siya habang pinagmamasdan ng 2 lalaki. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang halikan ni Jason ang kasamang lalaki sa labi. Upang makasigurado siya ay mabilis niyang dinayal ang numero ni Jan. Hello, pre?
May itatanong sana ako sa'yo tungkol kay Jason, yung asawa ni Michelle. Panimula niyang wika sa kaibigan. Anong tungkol sa kanya? Nakita ko siya ngayon lang, dito sa highway. May kasama siya lalaki, magka-holding hands pa sila. Jan, tama kaya ang iniisip ko? Na bakla si Jason? Yes, exactly. Bakla nga si Jason, matagal na. Ano? Bakla si Jason? Paanong naatim na pakasalan at pakisamahan ni Michelle ang isang katulad ni Jason? Nagulat siya nang tumawa ito sa kabilang linya. So iniisip mo talaga na nagkatuluyan sina Michelle at Jason? Yes. Bakit, hindi ba? Ang mabuti pa, pre, pumunta ka dito ngayon din sa bahay. At sasabihin ko sa'yo lahat-lahat tungkol kay Michelle at Jason. Wika ni Jan sa kanya. Dahil interesado siyang malaman ng totoo, kaya dali-dali niyang pinuntahan si Jan at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang malaman ng totoong nangyari kila Michelle at Jason. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman, kung magagalit ba siya kay Jason o matutuwa. Sa huli ay nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso, nang malaman na malaya pa ang babaeng iniibig niya mula noon at magpahanggang ngayon. So ano pre, nabunutan ka ba ng isang malaking tinik sa lalamunan? Pang-aalas ka pa sa kanya ni Jan. Hindi lang nabunutan, kundi nabuhayin ako ng pag-asa na baka pwede pa na maging kami ni Michelle. Na baka sa pagkakataong to ay pwede na niya akong pag-aralang mahalin. Teka, ang akala ko ba'y hindi mo na siya mahal? Ngunit sa mga sinasabi mo ngayon sa akin ay halatang halata na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya. Sinabi ko lang yon dahil ayoko masaktan. Saka akala ko may asawa na siya. Pero ni minsan ay hindi siya nawala dito sa puso ko. Dahil siya lang ang nag-iisang babaeng nilalaman nitong puso ko. Madamdamin niyang wika sa kaibigan. Ang drama mo, pre. Alam mo, sa halip na sa akin mo yan sinasabi, bakit kaya hindi mo puntahan si Michelle at sa kanya mo mismo sabihin ang mga katagang yan? Tama ka dyan. Salamat. Wala na nga siyang inaksaya na sandali. Kaagad niyang pinuntahan ang bahay nila Michelle. At tamang-tama, ito ang nagbukas ng pintuan sa kanya. Nagulat pa nga ito na makita siya. Mabilis niyang hinawakan ang isa nitong kamay. Nandito ako, hindi para pagsalitaan ka ng masasakit na salita. Nandito ako dahil gusto kitang makausap at mag-sorry na rin sa nangyari the last time na nagkita tayo sa bahay. Panimula niya sa babae. Wala na sa akin yon, Darren. Naintindihan naman kita. Saka tama lang yon dahil malaki ang kasalanan ko sa'yo. Naging bato ang puso ko. Hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sa halip niloloko pa kita ng harap-harapan. Alam ko naman kung bakit mo nagawa sa akin yon. Dahil kasalanan ko rin naman. Nirape kita at pinilit kitang pakasalan ako kahit hindi mo ako mahal at may boyfriend ka ng mga panahong yon. Alam ko na ang lahat, Michelle. Nandito ako para sabihin sa'yo na gusto kitang ligawan, na gusto kitang pakasalan ulit at maging asawa ko habang buhay. Mahal pa rin kita, Michelle. Ikaw lang nag-iisang babaeng minahal ko mula noon at magpahanggang ngayon. Kung sakali man na ayaw mo, sabihin mo lang sa akin. Tatanggapin ko yun ng maluwag sa akin dibdib. Sa pagkakataong to, ay hindi ko na ipagpipilitan pa ang sarili ko sa'yo. Isang sagot lang ang gusto kong marinig mula sa'yo. Pasensya na, Darren, pero ayaw kitang paasahin sa wala. Kaya mas mabuting ibaling mo na lamang sa ibang babae ang pagmamahal mo sa akin. Dahil hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo. Bagamat nasaktan siya sa winikang yun ni Michelle, ay masaya pa rin siya. Dahil nasabi pa rin niya sa dalaga na mahal pa rin niya ito. I understand. Baka nga hanggang dito lang talaga tayo. Masaya ako na kahit sandali ay nakasama kita, na naging asawa kita. Sana mahanap mo na ang lalaking mamahalin mo. Dahil kapag nangyari yon, ako ang unang taong magiging masaya para sa'yo. Salamat sa pangunawa, Darren. Napakabuti mong tao. Masaya din ako na nagkaayos na tayo. Sorry sa lahat-lahat. At sorry dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin kita magawang mahalin. Ayos lang yon, Michelle. Hindi mo kailangang humingi ng sorry sa akin. Dahil hindi natuturuan ng puso kung sino ang dapat na mahalin at hindi dapat. Kahit papano ay masaya na rin siya dahil nagkaayos na silang dalawa ni Michelle at nagkapatawaran na. Aalis siyang hindi na mabigat ang kanyang dibdib. Makalipas ang 3 araw ay hinatid siya sa airport ng mag-asawang Jan at Lara. Hindi na kasi sumama ang kanyang mama at papa dahil baka malungkot lamang daw ang mga ito kapag nakita siya sumakay ng eroplano. Malungkot siya nagpaalam sa mag-asawa.
Bago siya tuluyang sumakay ng eroplano, ay tumingin muna siya sa kapaligiran. Nagbabaka sakali siyang baka dumating si Michelle at pigilan siya nitong umalis. Ngunit bigo siya dahil walang Michelle na dumating. Malungkot siyang sumakay ng eroplano. Samantala, isang hapon ay hindi sinasadyang nagkita sa mall sina Michelle at Lara. Hoy, Bes, balita ko na promote ka daw bilang manager sa hotel. Congratulations! Wika nito sa kanya. Salamat, Lara. Siya nga pala, nung nakaraang araw galing ako sa inyo. Dahil idadaan ko sana yung mga pinamili kong mga laruan kay baby. Pero wala kayo, saan kayo nagpunta nun? Oo, umalis kami nun. Hinatid namin sa airport si Darren. Airport? Si Darren? Bakit? Saan siya pupunta? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan. Bumalik na siya ng London. Dahil 1 linggo lang naman siya dito. Saka kaya lang naman yun umuwi dahil natakot na baka magtampo si Jan. Natatawa nitong kwento sa kanya. Ganun ba? So kailan ulit siya babalik dito? Naku, mukhang malabo na. Baka doon na yung tuluyang manirahan at mag-asawa. Bigla siya nakaramdam ng lungkot sa sinabing yun ni Lara. Hindi niya alam kung para saan ang lungkot na yon. Simula nung umalis si Darren ay doon lamang niya napagtanto ang halaga nito sa kanya. Ngunit wala nang halaga yon. Dahil hindi na sila nito magkikita pa kahit kailan. 2 years later. Nang umagang yon ay napilitang mag-commute si Michelle dahil flat ang kanyang gulong. Kung hihintayin niya itong maayos ay baka mali na siya sa trabaho. Sa kagustuhan niya makasakay kaagad ng taxi, ay kaagad niyang pinara ang sasakyan na dumaan. Mukhang nagmamadali ka ha. Saan ba lakad mo? Wika sa kanya ng familiar na boses. Kaya napilitan siyang tignan ang driver ng taxi. Ganun na lamang ang pagkagulat niya na mapagsino ito. Darren? Sambit niya sa pangalan ng lalaki. Ako nga, kumusta ka na, Michelle? Okay lang ako. Ikaw, kumusta ka na at kailan ka pa dumating? Okay lang naman ako. Kagabi lang ako dumating. Hindi mo ba tatanungin kung single pa ba ako? Hindi na, dahil sa tingin ko naman ay happy married man ka na ngayon. I'm single. At hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin na mahalin ako ng babaeng pinakamamahal ko. Wala eh. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya magawang kalimutan. Siya na talaga ang forever na nagmamay-ari ng puso kong to. Mahaba nitong wika na kinangiti naman niya. Ako ba ang babaeng yon? Tanong niya kay Darren na medyo nahihiya. Oo yata. Kaya lang, hindi ko alam kung may pag-asa na ba ako sa kanya ngayon o katulad pa rin ng dati. I love you, Darren Toledo. Will you be my husband again? Tanong niya kay Darren. Hindi nga niya alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Yes, Michelle. I will marry you again and again. Makalipas nga ang 1 linggo, ay kinasal silang dalawa ni Michelle. Sinadya nilang isang simpleng wedding celebration na lamang ang maganap dahil nagmamadali na talaga sila. Hindi na nila kaya pang mag-antay ng ilang buwan at mahabang preparation. Mahal na mahal kita, Michelle. Salamat dahil sa wakas, pinapasok mo na rin ako sa puso mo. Promise, hindi ka magsisisi na pinakasalan mo ako dahil walang minuto na hindi ko sa iyo ipaparamdam kung gaano kita kamahal. Alam ko naman yon, Darren. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo. Dahil nagawa mo kong antayin ng sobrang tagal. Salamat, mahal ko. Dahil mahal na mahal kita. Kahit ilang ulit mo man akong pahirapan at saktan, ay hinding-hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil pangalan mo lamang ang isinisigaw nitong puso ko. Naging masaya ang pagsasama nila ni Michelle at binayayaan sila ng 3 anak na lalaki. Naghintay man siya ng matagal ay okay lang dahil hindi naman nasayang ang paghihintay niyang yon. Dahil napasa kanya din ang babaeng iniibig.